Welcome back po to Tarot Page Philippines. And sa video na to, gawin natin ang weekly horoscope for October, ano ba? October 7 to 13 para po sa may sun, moon, at rising sign ko na Capricorn. Kung bago po kayo sa channel, please click the subscribe button, bell notification, and like na rin po na ating video. At kung hindi niyo po alam kung ano po yung sun, moon, at rising sign nyo, importante po ito. Sa dulo po ng video natin, may link po tayo para dito. Ngayon po tandaan natin yung readings po, they are for guidance purposes. So, gamitin po natin yung free will natin ng maayos. Kung kailangan niyo po magpa-schedule ng private reading or spell works, pwede niyo po ako i-message sa aking personal Facebook account. Yung link po is nasa description ng ating video. And those na gusto pong sumuporta na lumago ang ating channel, you can either click the join button or the thanks button yung may heart, or you can send your donation via GCash or Maya. Number is in the bottom. Next time I explain ako na that can help you, it will be a win-win situation para sa ating lahat. So, kamusta ka na ba, Capricorn? Ano na bang ganap sa'yo? So we have here the Hermit tsaka Deep Knowing. Ang gandang combination, kasi reverse pa yung isa. So, Hermit kasi, it's a symbol of, paano natin siya tignan, na parang ano, revealing of yung secrets, lighting of the way, ayan. Yung iba, ermitanyo, isolation, ayan. Pero this is also connected to the zodiac sign Virgo. Now, si Virgo po, it's also called the house of service in astrology. And of course, deep knowing. Ayun, nakakatuwa lang 'no, kasi yung current na ano, na may mga info na dumarating sa'yo na hindi mo inaasahan, hindi mo naman hinahanap, pero kusang dumarating for the tsismis ba. Pero at yung nakakatawa, hindi mo naman siya kailangan alamin, pero there is a part that you are you know that you will be able to use that things. Ayan, medyo lapitin ka lang talaga 'tong week na 'to ng mga bagay-bagay na hindi mo ine-expect. People will be clamoring, ayan, may mga lalapit sa'yo para i-share yung iniisip nila or experience nila or nararamdaman nila, and you will find out na parang itong sinasabi ng isa is contradicting. Doon sa pagkakilala mo doon or kilala mo sa tao or doon sa pagkakaalam mong nangyari. Ayun, advice lang ng card sa'yo din with the deep knowing, literal, deep knowing, do not react yet. Parang i-acknowledge mo lang na sinabi sa'yo or kumbaga huwag ka munang magbigay ng mga kuro-kuro mo. Huwag ka munang magbigay ng opinion mo. Kasi tama yung sinabi ng isang friend ko na Capricorn. Na hindi mo na siya magsasalita hangga't hindi niya nalalaman yung buong side o yung other side of the story. Remember, sabi nga nila, there are always two sides of the coin. So, meaning nito, laging may dalawang version ng story yan. Minsan tatlo pa nga, depende. Yung pangatlo, ano yan, from the point of view ng iba. Pero hindi na siya ganun ka-reliable kasi syempre, hindi naman sila nandoon. And tandaan mo na hindi dahil sinabi lang ng isang tao na ganito ang nangyari o ganito yung ginawa o ganito yung kaganapan, yun na yun. Tandaan mo na tama yung iniisip mo din at continue mo lang siyang ginagawa na ano na minsan kasi based on emotion, minsan may mga dagdag bawas na nagaganap. Kaya ang ending na may nasasabi pa na hindi na dapat sinasabi, parang bugso yun tawag na bugso ng damdamin. Nawawala na yung ano, yung essence ng tawag dito, yung essence ng, black and white na lang na talaga yung nalalaman. So, you can expect may mga lalapit pa sa'yo na mga details pa. Just best option mo ngayon is medyo manahimik lang tayo. Huwag na tayong dumagdag doon sa kaguluhan. Parang enough na. Wag mong isugal yung inner peace mo. Wag mo isugal yung um,
yung bubble kung nasaan ka ngayon na may mga dami mo kasi nagagawa, eh. Huwag kang maki-join sa drama, yun lang talaga. Maiging lapitin ka pero hindi ibig sabihin nito, eh, kailangan maki-join force ka na doon sa kaguluhan na nagaganap sa kanila. Dead on sa marathon muna tayo ka-ano, Capricorn, as in may mga kailangan ka pang asikasuhin. And remember, we are still within the Pluto retrograde in your house in Capricorn at madami pang mga kailangang asikasuhin para sa'yo bago matapos yung retrograde, which kung tama ako is sa October 12 na matatapos. So, final stretch na 'tong week na 'to para sa'yo, being a cardinal sign. So, yun muna yung sinasabi ng cards. Pero what's crossing you ba? So, we have here is the Queen of Pentacles and why? Well, Queen kasi it's the older female energy. Si Pentacle, symbol of the earth, anything na tungkol sa physical. And governed din to ng water, so about emotions. And a card of why. So, well, career-wise, kasi tinatawag din naman kayong House of Career, Capricorn, ano, yun actually hindi siya ano, eh, hindi siya ano, eh, crossing, eh. It's more on the cover. It's more on na hinahayaan mo yung sarili mo na mag-indulge. Yun, nagpapaka-workaholic ka, which is a good thing sa ngayon, na nagfo-focus ka doon sa mga task na kailangan mo. Ang nagiging problema mo lang kasi dito is yung sa why, habang ginagawa mo siya, andoon yung punto na parang ko-questionin mo, "Tama pa ba 'tong ginagawa ko? Should I continue? Should I may mga ano, ang dami mong literal na why. So, this is a moment na sinasabi sa'yo ng cards, na bakit mo ginagawa 'to? Diamond tanong. So, the cards are advising you, instead of you focusing masyado doon sa mga small dilemmas na yun, doon sa mga maliliit na mga minor problems, focus on the bigger solution. Yun yung naging issue namin dati feeling ko naging issue namin nung manager ko na nagwo-work pa ako, eh. Masyado 'pag may nangyari, for the kuda siya. Ano nangyari? And pa mo ng boses, nakakairita 'pag kung maririnig mo. Ay, parang gano'n yung boses. So, ako kasi, ano ako, solution oriented ako. 'Pag nalaman ko yung problem, hindi ako yung tipo ng, magkukuda-kuda, to satisfy that part of me. Andoon na pupunta ako sa part na magtatanong ko, "What happened?" Eto nangyari. So, what caused andun ako sa part na hinahanap ko agad yung root cause. Hinahanap ko yung main reason nung problema para dun ko aayusin sa pinakaugat. Kumbaga 'di ba pagpapatay ka ng damo, dun tayo sa hindi mo siya puputulin lang, eh, ugat bubunutin mo siya para hindi na siya dumami. Yun yung pinagkaiba namin. So, mag-shift ka from that part na sobrang nagre-react, sobrang nagpapadala sa emotions, you shift yourself towards doon sa solution oriented, goal-oriented ka. Then siguro mag-react ka na lang after. Why? Kasi sometimes emotions can get the best of us. Eh, pansin mo, 'pag nanood ka ng mga horror movies, sino bang unang nasishibak? 'Di ba yung mga for the react, but those who survive ay yung mga taong nag-iisip na maayos. So, it's a survival thing ang kailangan mong gawin. Yes, your emotions will be valid, but it is not a moment para hayaan mo yung emotions mo ang mag-rule over o ang, sabihin natin na, hmm, mag-decide of what is happening or what needs to be done. Kasi again, emotions are valid, but how we react to using our emotions, dun po tayo magkakatalo-talo kapatid. So, ano bang ano mo ngayong crown desire mo? Okay, so we have here nice. So we have here the Emperor and Breathe. So, Emperor is about leadership. So kilala din siya for fatherhood. But it's also connected sa zodiac sign na Aries. So, Aries is about the house of personality. Alam mo yung ano, ang dami sa inyo na gusto niyong mag-reinvent ng sarili niyo. And that is a good thing, yung reinvention ng sarili. Meaning, andun yung point na gusto niyong, kumbaga, before, sabihin natin, masyado kayong kuwela. Example lang. You want them na makita naman yung other side mo as a leader, as a person who is
should be respected dahil sa kaya nilang gawin. So, andun yung punto na nagkakaroon ka may mindset ka na kailangan makita yung different aspect mo. Kailangan makita yung, ibang anggulo tungkol sa'yo. Kasi isang importanteng bagay yun, eh, na hindi lang nila nakikita na eto ka. And at the same time kasi, alam mo with the card of greed, kailangan nagse-set ka kasi ng boundaries din. Um, yung tipong, tama na yung puro sila hindi sometimes some of you are not being ano, eh, taken seriously by others. So, andun yung point na you need to make sure na andun yung dine-desire mo na gusto mo na magkaroon ng proper boundaries. Well, actually maganda siya kasi nagre-respond ka lang dun sa energy ng Pluto retrograde, eh, which is a good thing. And andoon na yung the emperor kasi is also advising na ano, na yeah, medyo kailangang i-set up mo yung papaano ka nila tignan. Kasi minsan na ayun, yung punto na at times you feel abused na kasi kaya mong hindi dahil sabi nga, eh, hindi dahil kaya mong gawin, eh, gagawin mo. Kasi especially when it comes to work. Kasi we have a lot of, toxic people na kapag yun nga yung masakit dun, eh. Dahil kayang gawin, ay papasa na. So, very, very wrong. Instead na dapat, gawin mo the best part that you can do is empower them, how they could do it as well. So, talaga yung kumbaga passing on of the torch na tayo. Kasi 'di ba, kung ikaw lang kumbaga sa kanila, kung ikaw lang yung magliliwanag, sayang. Dun lang yung liwanag na kung hanggang saan ka lang, dun lang yung mare-reach. But kung madami kayo nagbibigay ng liwanag, then the light will spread. Gets mo yung concept, 'di ba? So tingnan natin, ano ba yung foundation mo? Meron tayo ditong Eight of Pentacles and also exchanging gift. Now, si number 8 kasi, about power 'to, and Pentacles symbol siya ng Earth. So, tungkol sa mga physical, anything na physical na aspeto, yung nagagamit naman ng five senses and exchanging gift. Well, a lot of you guys, you have, andun kasi na you have kumbaga, you will not take no for an answer. Parang hindi mo, parang hindi puwede yung puwede na. May iba sa inyo nagkaroon na ng gano'ng thinking, nagkaroon ng gano'ng mindset, nagkaroon na ng gano'ng aspect sa buhay. That is a good thing actually, kasi andun yung part na hindi mo hahayaan na makulong ka, na tira-tira lang yung matatanggap mo. Kasi alam mo yung capacity mo, alam mo yung kaya mong gawin, alam mo yung limitations mo. And that alone, that thinking alone helps you na to be a better version of yourself. Kaya andoon na may mga tao siguro kaya tingin nila sa'yo parang medyo mayabang or, mataas yung tingin sa sarili kasi hindi pa nila alam yung value nila. This is in contrast sa sarili mo. Kaya mapapansin mo yung mga tao na alam yung mga siguro mga businessman or whatnot, 'di ba, yung mga negosyante o yung mga professionals. Makakaramdam ka ng certain na aura na parang ang hirap nilang lapitan, ang hirap nilang pakisamahan kasi andun nagse sila ng boundaries. Kasi alam na hindi sila puwedeng i-disrespect ng kahit sino kasi they know their value at yun ang dapat mong panghawakan. Wag ka lang pumayag na sa mga putyu-putyu ka lang, mapupunta. Yes, lapitin ka ng gano'n, pero hindi ibig sabihin nun kailangan ay tanggap ng tanggap. There is what you call yung salitang no. Parang, "No, hindi puwede." Wag nating hayaan na mapunta tayo sa level na gano'n. Kasi you are valuable at alam mo 'yan sa sarili mo. Alam mo yung kaya mong i-contribute, alam mo yung kaya mong ibigay, alam mo yung kaya mong ibahagi, right?
Kaya natin yung recent past. Ay, so recent past mo meron tayong temperance and by the book. Okey. So temperance kasi it's about well, so it's called about balance, ayan. Sa it's also called the angel of the tarot cards. Sa ibang deck kasi angel 'to, ta's may hawak siyang dalawang cup. Sa iba parehong gold or yellow yung cup, pero sa iba kasi, ah, kulay may silver tas gold, representing the conscious and the subconscious mind. So ano ba associated na zodiac sign dito? It's also about Sagittarius. Sagittarius, it's about a higher level of learning, ayan, knowledge, pero kasama din dito ang gala, ayan. So kung may placement ka ng Sagittarius, alam mo na bakit ka gala. Tulad ko, ang alam ko kung sasama ko yung mga asteroids, 4, Sagittarius ko, kaya gala po ako. 'Pag gumala matindi. And we have here is by the book. So in the past kasi, yung you're trying to set things into balance, pinipilit mo na maging maayos yung mga bagay-bagay. Yung tipong minsan kasi yun lang, eh, hindi ka nagsasalita. Kaya may mga tao na hindi unintentionally, sabihin na lang natin, hmm, siguro unintentionally na nagkakaroon din nasasabi din ano sila, nagkakaroon ng part na feeling nila okey lang sa'yo. So, in a way may kasalanan ka rin naman. Kasi hindi ka din nagsalita. Well, hindi natin puwedeng sabihin, "Eh, ba't hindi niya nararamdaman yun? Bakit hindi niya napansin yun?" Hindi lahat kasi ng tao is sensitive enough para malaman yun. Hindi lahat ng tao, kayang intindihin kung saan tayo nanggagaling. Sometimes, hindi nga sometimes, but most of the time, we need to react, we need to, tell kung ano ba talaga yung ating stand sa isang bagay, kung ano ba yung ating nararamdaman, kung ano ba yung pakiramdam natin doon sa mga bagay-bagay na yun. Again, you cannot and you should not, um, yung tipong mag-assume na, "Ay, okey lang, sana malalaman din niya 'to or maintindihan din niya." Kasi hindi, I tell you. Ang masakit na reality din kasi para so that we will be on the same page, Capricorn, eh, hindi lahat ng natural sa tao na sarili lang ang iniisip. Natural sa tao na sarili lang ang inaasikaso. We are really born and it's our nature to be selfish. Sarap ng kape. So, bihira kasi yung mga tao na sensitive enough para maramdaman yung mga yun. Well, sometimes ako kaya ko maging sensitive enough for that. Pero not all the time, I am that sensitive enough para maramdaman ko. So, andun din na setting up boundaries requires, magsalita ka din, yeah. Ano bang puwedeng maging development ikaw in the future? So, we have here is the Six of Pentacles and the Fates. Alam mo kung hindi ka magsasalita, take this as a warning. Okay, bakit warning 'no? Medyo konti tayong background. Six kasi it's the number of harmony, 'di ba? Ba't tinanong kita? Six six is the number of harmony, and pentacles naman symbol ng earth, anything about the physical, and faith literal, kapalaran. Now, since reverse yung cards natin, the Six of Pentacles, may possibility kung hindi mo ayusin 'to, eto yung puwede mong kahinatnan. There is a possibility na yung finances mo is medyo mabulilyaso. Mapunta tayo sa part na sabihin natin, hindi maganda ang kakahinatnan. Actually, may iba sa inyo na, ah, dahil hindi nga kayo nagiging balance in terms of the physical, besides sa setting of boundaries, may mga iba sa inyo, um, umaatake yung pagiging Capricorn niyo na matindi kaya nagiging workaholic moments. Um
It is advisable, sabi ng card, na medyo ano, medyo hinay-hinay tayo kasi iba sa inyo nagkakaroon ng may mga nararamdaman na kayo sa katawan niyo. Lalo lang, lalo na kapag yung mga ka-level ko ng edad, hindi pa tayo bumabata. Hindi dahil nagagawa natin 10 years ago, 5 years ago, we can still continue doing it. No. Setting up boundaries is very important, lalo na ngayon. Ang dami ngang lumalapit na may mga lalapit pa na kasi nakita nilang kaya mo, magte-take advantage sila. No. No is a no. Maglagay ka ng mga bagay na kailangan mong hindi hindi mo dapat tanggapin. Yes, madaming problems, madaming nangyayari, but it doesn't entice, hindi naman ibig sabihin, kailangan involve mo lagi yung sarili mo sa mga gano'ng bagay. Kasi ang mangyayari dito is either finances mo ang magsa-suffer or physical health mo, which is ayaw nating mangyari. Ayaw nating maganap. Kasi alam naman natin kapag kalusugan na ang nadali, sunod-sunod na 'yan, sunod-sunod ng parang domino effect yung magaganap. So, iwas-iwasan din natin kasi this is also for your own good, this is for your own sake as well. Okay. So, tingnan natin ano ba nangyari sa physical environment mo. Ayan, Three of Cups and the Tribe. Three, this is the number of communication. Si Cups is about emotions kasi water siya. Expression din si number three. The Tribe, this is about family. Feel mo na ba na para kang mag-isa? Nagsisimula mo na bang maramdaman na parang wala kang kakampi? It's okay. Welcome to the club. Kasi andun yung punto na this is something na totoo naman. Sabi nga nila meron yung kasabihan na fighting your own demons. Which is totoo kasi andun yung punto na may mga laban na kailangan tayo yung gumawa. May mga laban na kailangan tayo yung mag-pursue. May mga laban na kailangan tayo magpanalo at hindi natin puwedeng hingiin yung tulong ng iba. And madalas yung laban na kinakaharap natin is an internal, battle na kailangan nating binibigyang pansin. So, ano ba yung, pinapahiwatig sa'yo ng cards dito? So, ano yung punto na wala namang masama na huwag kang matakot na mapag-isa, walang masama doon. Pero, sa the Three of Cups, 'pag hindi na kaya, magsalita. 'Pag hindi na kaya, magsabi. May mga tao na kilala mo naman sila din, they're willing. Siyempre andun pa rin ire-respect natin yung capacity nila to help. Kasi the help that we can give is kung ano lang yung sobra sa'tin. So, andito yung point na the universe or the cards is telling na huwag mo namang sarilinin. No man's an island. Kapag may nararamdaman ka na kapag 'di ba, parang nagbubuhat ka ng gamit, kung hindi mo talaga kaya, tumayo ka at gawan mo ng paraan na humingi ng tulong. Kasi remember, we still have Galatians chapter 6 verse 2 na sabi nga do'n, carry each other's burden. So if you're a Christian, that is a message for you as well na kailangan mong bigyang pansin yung mga bagay na yun. And not to mention, bigyan mo din pagkakataon yung mga tao na maparamdam din sa'yo na hindi ka nag-iisa. Kasi ramdam mo na nga na wala kang matakbo, wala kang malapitan. So it's time you give others the chance, the opportunity na na ipakita yung gaano ka kaimportante. Hindi ka lang lapitin ng mga tao na gusto ko abasuhin, pero andun din na lapitin ka ng mga tao na gusto
gustong iparamdam sa'yo kung ano ba talaga ang ibig sabihin ng pagmamahal at ano ba talaga ang ibig sabihin ng magkaroon ng isang pamilya. Hmm. Now, let's check. Ano ba ang sabi ng emotional environment mo? So, meron ba yan? Hanggang dito ba naman? King of Pentacles, tsaka si No Place Like Home. So, ay Knight pala, Knight of Pentacles. So, alam mo yun, hanggang sa emotions mo, hindi mo na siya ramdam in the physical eh. Kasi madami sa inyo parang, yung tipo mo yan, sabihin natin, example, work, pero andun yung punto na ano, na hindi nila maramdaman na meron silang kasangga o may kasama sila. Alam mo yung physically may kasama ka pero hindi mo maramdaman. Karamihan sa inyo gano'n na yung, sitwasyon na you feel so pressured na na parang ang dami ng nangyayari ta's wala kang matakbuhan. Pero alam mo yung of all pressure, papaano nakukuha ang isang yung olive oil. Eto na biglang wala siyang pumasok sa isip ko. Nakukuha ang isang olive oil kapag andoon na pinressure yung buto ng olive o yung saka lang lumalabas yung pinakalaman niya. Dun makukuha yung pinakapurong essence niya. Now, the pressure that you're going through, that is so normal. Kasi kailangan ilabas yung best of you. Kaya minsan may mga tao, di ba, yung kapag napupunta sa pressure, dalawa lang yung pwedeng ending nito, make or break. Andun ba na iiyak ka na lang or tatalikuran mo 'to or iiwas ka? Or andoon ba na kapag dumating yung etong mga pressures na 'to, eh, gagamitin mo para umangat ka? Look at it like a storm na parang, may bagyo. Ang karamihan ng mga ibon, eh, magtatago para umiwas dito. Maghahanap sila ng puwede ng silungan. Pero ibahin mo ang agila. Ang agila, susuungin niya yung bagyo para gamitin niya para makalipad sa ibabaw nun. Gagamitin niya yung pressure ng hangin, yung push ng hangin para mas makalipad siya ng mas matayog, mas mataas, mas malayo na at hindi siya napapagod kasi yung hangin ay bubuhat sa kanya, eh. So, andun yung punto na hindi niya kailangang i-flap yung wings niya, hindi niya kailangang pahirapan yung sarili niya, hindi niya kailangang i-pressure yung sarili niya sa gano'ng aspeto. So, where do you stand? Do'n ka ba sa make or sa break? Your emotions are energies. So, at the end of the day, that emotions, you can use that to make you or to break you. Your hopes and fears. Nine of Wands, tsaka Loyal Heart. Okey, so 9 kasi this is yung tungkol sa higher level of learning, ayan, sacrifices. Si Wands kasi fire, so andoon na tungkol siya sa passions and energies and loyal heart. Betrayal is one of your fears is betrayal. Alam mo yung tipong baka ilaglag ka ni gan'to or may masabi si ganyan, alam mo yun, lapitin ka pa naman ng mga gano'n. Ngayon hindi ko naman anong energy meron ka, pero puwede mo namang hindi hayaan na maging lapitin ka nun, eh. Learn from the past mistakes. Ang hope mo lang naman kasi is andun na yung mga ginagawa mo, eh, mapunta sa, maganda, mapunta doon sa kapaki-pakinabang, mapunta doon sa building ng ikaw. So, learning from your past mistakes is a very important thing. And ito pa, andoon na ramdam mo din naman na may mga opportunities na binibigay sa'yo ang universe para mabuksan yung ikaw na sa punto na magkakaroon ka ng mga bagong natututunan, mga bagong nalalaman, which will help para magkaroon ka ng elevation. Puwedeng sa studies mo 'to or sa business, basta related siya sa ano, eh, self-building and financial building. So, 'wag mong pigilan yung sarili mo na ma-open ka doon sa mga new knowledge na ibibigay sa'yo. So, masakit 'to sa ulo kasi
isisiksik mo talaga siya para may mga matutunan ka. Pero at the end of the day, kumbaga parang sa gym lang yan, your muscles will build. It may not be now, but it will eventually. Hmm. Ano ang final outcome mo? So, meron tayong Knight of Swords, tsaka Between Worlds. Hmm. So, Knight, this is the younger male energy, and Swords about air. Remember, and Between Worlds. So, tanda mo ba, sinabi ko na may yung possible namang maging development mo na pwede ka mapunta doon sa part na baka um, yung finances mo magkaproblema. So, we are looking at the same thing dito. So, pero may dagdag na message tayo yung cards dito. Learning from your past mistakes, okay, andun tayo. Pero minsan kailangan maging suwail ka sa mga ginagawa mo. What do you mean? Na yung ginagawa, minsan hindi mo na alam kung anong unahin mo. Priority setting tayo, Capricorn. Tsaka tigil-tigilan mo na nga yung sorry tigil-tigilan mo yung kaka-cellphone mo na ta's pahiga ka, mag-iisip ano bang gagawin ko, ganyan. Dude, that's what you call procrastinating. Walang mangyayari sa'yo para kang alam mo yung, pag-aalala, parang ano lang yan, um, para kang nagra-rocking chair. May nagagawa ka pero wala kang napupuntahan. So same thing, walang development. So basagin mo 'to, do something about what can you do? Make your alam mo yung parang make your, padalawin mo yung dugo mo. Andoon na gumalaw-galaw ka, kailangan mong paaraw, go ahead. Pagpawisan ka, i-raise mo yung endorphins mo, yung happy hormones mo. Happiness is a choice, kapatid. Parang Pokemon yan. I-break mo 'to, huwag mo hayaan na dito mapunta 'to. You can still break this. Pero ano bang pinaka-overall message ng gods and goddesses sa'yo? So we have your pan. Anxiety, resourcefulness, and the wish to live. Hindi ko alam kung saan ko napanood na movie yun. Sabi dun ng isang character, I don't want to survive. I want to live. Ayoko lang yung nabubuhay lang ako. Gusto ko mabuhay talaga ako. So, yun yung gusto ipaalala sa'yo ni Pan, ni Lord Pan. Na minsan kasi, kaya din nangyayari sa mga bagay sa atin kasi hinahayaan natin na gano'n. Nagdedesisyon tayo na sobrang magpaapekto doon sa nagaganap. Na meron naman tayong pamamaraan, meron naman tayong kakayanan para hindi mangyari yun. Kumbaga, sabi nga may nagsabi sa'kin, kapag lahat ng pressure nasa harapan mo, sa likod mo, sa liwa't kanan mo, remember you still have two directions na pagpipiliin mo. Puwede kang umakyat, puwede kang bumaba. So, do you want to live? Ang tanong sa'yo ni Lord Pan. So, I hope nakatulong yung readings sa'yo at tandaan yung mga readings natin. They are for guidance purposes. May free will po tayo. Use it wisely. And kung bago po kayo sa channel, please click the subscribe button, bell notification, and give this video a like. At kung nais niyo po magpa-schedule ng private reading, you can message me naman po sa aking personal Facebook page, Facebook account actually. Even for Spellworks, yun. The link is in the description below. And sa nais po mag-support natin channel para lumago po ito, you can click on the join button or the thanks button. And for donations, it can be sent po via GCash or Maya. So, Capricorn, maraming maraming salamat sa iyo. God bless. Namaste. Hare Krishna and blessed be. At naway makita tayo very soon. Mula po dito sa Latinidad Benguet, nilalamig po kami kasama po ang BK Noodles. Be safe and see you very soon, guys. Thank you.